Ang tanong lang naman dito is, totoo ba at may ebidensya ba itong pagkaka-involve ng marami sa kanila sa majority sa flood control? Kung ang sagot ay oo, kailangan managot. Nagkataon lang, kaya naman sila nag-ban dyan sa majority kasi para silang sindikato, lahat sila may kaso. Hindi nga majority black ang tawag na dyan. Yung tawag na nga dapat yan sindikato. No? Ito maiba naman tayo dahil nga may nilabas na reaksyon itong si Senator Amy Marcos na ang tingin daw niya ang ginagawa ng administrasyon ngayon sa majority black ay napaka-obvious dahil yung pakikialam daw ng Pangulo parang binabanatan pa niya yung sa issue ng online voting. Ito ay malinaw daw na panghimasok ng constitutional boundary sa pagitan ng executive at ng legislative. At ang nakikita daw niya na ginagawa ay para sila ay maparalyze dahil sila ay takot na makita kung ano yung isang tunay na blue ribbon investigation, kung ano yung maisisiwalat nito. At kaya kailangan daw, parang kaya ang sinasabi niya ay they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Yeah, kagaling yan kay Ateng. Kay Senator Amy Marcos. Dagdagan ko lang, baka mamaya i-quote si Attorney Dino. Dahil sabi niya kanina, matagal nang iniintay ng administrasyon yan O sasabihin niya ni Senator Amy, okay tanin niyo, may kinalaman ng administrasyon? So anong take niyo dito kay Senator Amy Marcos? Well, pagdating naman talaga sa pagsasampa ng mga kaso dito, talagang sa akin ay talaga may kinalaman ng administrasyon. Kasi tandaan natin na tinurn over yung mga ebidensya ng ICI. And the ICI was created by a presidential order, ha? So talagang yung mga ebidensya, may kinalaman talaga yung administrasyon, whether we like it or not, kahit na constitutional office yung ombudsman. Having said that, I will caution against listening to Amy Marcos, no? Kasi nakita naman natin napakaraming kasinungalingan ni Amy Marcos sa araw-araw na ginawa ng panahon, no? Mahilig siya dun sa mga conspiracy theories, mahilig siya dun sa yung sinabi niya dun sa majority, mahilig siya sa fake news. Ang nasabi ko na dun sa publiko na lahat na lang epeke dito kay Amy Marcos kasama ang kanyang diploma, 'di ba? Kasama lahat ng mga claims niya, no? So I will caution against that. Ang tanong lang naman dito is, totoo ba at may ebidensya ba itong pagkaka-involve ng marami sa kanila sa majority sa flood control? Kung ang sagot ay oo, kailangan managot. Nagkataon lang, kaya naman sila nag-ban dyan sa majority kasi para silang sindikato, lahat sila may kaso. Hindi nga majority black ang tawag na dyan. Yung tawag na nga dapat yan sindikato. No? Yung paglalabas ng warrant of arrest kay Senator Jingo Estrada. Well, alam mo, ang matagal na pinangako ng administrasyon, napapagala na rin tayo na merong mga big fish na totoong talagang kukulong. No? Ang kaisa-isa pa lang dyan, si Bong Revilla. Pero wala namang incumbent na senador o mga incumbent na congressman na supposedly involved sa flood control. No? So high time na at least meron talagang hustisya and accountability pagdating dito sa flood control scandal. No? And then sana, naniniwala ako, sana naman hindi magiging selective. No? Lahat dapat, ang panawagan naman ng aming grupo, lahat ng mga sangkot kailangang managot. So una pa lang itong si Jingo Estrada. Pero narinig ko nga, sabi natin, di ba, napaka-interesting ng mga susunod na araw. Kasi kung nabawasan na naman yung majority, parang 11-11 na sila. Di ba? Diyan yung bilang nila dyan, ng actual war bodies. No? So, statistical tie na. So mahirap ding bumoto at magpasa ng resolution yung majority, although not enough right now kung sakasakali na mapalitan pa ang leadership. Pero isa lang talaga ang tumawid, tapos na talaga. Pagdating ba sa judgment, pag-rendering ng judgment, saan ba kumukuha ng 16? Kasi 16 ang kailangan, 2/3. Doon ba sa yung 16, actual number? Sa 24. Doon sa original 24? Oo, correct. So kahit na mabawasan siya, walang epekto yun So, sa actual votes na kailangan para doon sa impeachment, which is 16. Pero syempre, sa deliberasyon, di ba? Doon sa mga rulings, not necessarily sa conviction, di ba? Kasi yung mga rulings naman doon sa mga motions na pwedeng maihain, simple majority lang yan. Hindi doon lang naman sa conviction yung judgment na 16 ang kailangan, no. So ang ibig sabihin niyan para sa pagpapalabas ng ebidensya, simple majority will be enough, and it is important na doon sa mga ang tinatawag natin diyan incidents during the trial makakuha ng majority yung pagbubukas ba yung
may ebidensya. Ibig sabihin, wala magiging balakid dun sa pagbubukas sa ebidensya. Ay, baka pagtulunan dyan pagdating doon sa rendering ng judgment hindi, wag natin kunin doon sa 24. Dapat yung actual na actual na bilang, na actual na present Sa plenaryo. sa plenary. Hindi, ang talagang bilang is 2/3 of the Senate kasi. Ayun. Sinabing 2/3 of the quorum or those present. So, kung marami silang kaso at marami talaga silang pananagutan, nagkataon, hindi kaya baliktad. Hindi kaya sila ang gumagamit sa institusyon ng Senado para mapigilan ang pananagutan nila at ang pananagutan ni Sara Duterte. Yung isipin natin, hindi yung para ba sila ba pinupolitika. It's the other way around actually. They are using the institution of the Senate para pigilan ang pananagutan nila at ang pananagutan ni Sara Duterte. Kung papayagan yung online voting, pwede bang pumasok yan pwede ba magkaroon ng constitutional issues dyan? Samantalang ruling lang naman yun ng Senado. Sa akin kasi, 'di ba, the House can determine its own rules. So, hindi ako naniniwala na panghihimasukan yan ng Korte Suprema kung determine na ng House or ng Senado ang rules nila. In other words, dahil co-equal branch yan, pag sila nag-determine ng rules na for so long as hindi naman nagbabiolate ng Constitution, hindi na panghihimasukan ng Korte Suprema. Kasi ayaw rin naman ng Korte Suprema panghihimasukan yung internal deliberations nila, di ba, ng Senado o ng Kongreso. Ganun din ang gagawin ng Korte Suprema dyan. Ang magiging tanong lang is a matter of fact and a matter of Constitution, di ba? Ang matter of fact dyan is pinasa ba talaga yan ng majority? Kasi parang yun nangyari nung nakaraang linggo, di ba? Hindi na naman masasabing nagkaroon ng sufficient votes. In other words, majority of the whole Senate kasi wala silang quorum. Kailangan magkaroon ng quorum bago sila makapasa ng kahit anong amendments sa kanilang group. Yun yung sinasabi ko dati. Paano magte-take effect yung galawan before? Katatapos lang na maupo si APC. So, nung maupo siya, bakante pa yung ibang mga mga posisyon So, paano ngayon magkakaroon ng effect kung ano man yung mga pinag-usapan nila noon? Samantalang wala pang convening ng mga committees. Oo, lalo na yung Committee on Rules. Committee on Rules lalo na, di ba? Attorney Dino, di ba? Tsaka yung president lang na sineset natin, the senators are being handsomely paid, di ba? Bakit ba gusto natin na hindi sila magpapasok? Kailangan pumasok sila, di ba? Hindi pwedeng ganyan na ayaw nilang magpapasok at online na lang. Lalo na alam naman natin na there are things that you can accomplish ng mas maganda ng physical presence, lalo na for a deliberative body, deliberative body. Like the Senate. Napaka-importante kasi ng diskusyon, deliberasyon dyan And yung nakikita mo, yung demeanor nung nagdedebate, yung kanyang pagkilos, di ba? Yung accessibility ng mga iba nilang kausap dyan, yung bulungan nila dyan sa isang gilid, yung physical interaction, napaka-importante yan in a deliberative body like the Senate. So sa akin, alam mo, hindi dapat hindi nga yung pinasa dati, di ba? Bakit ipapasa ngayon? Ang mga nagpo-post nga niyan dati, yung mga gusto magpapasa ngayon, di ba? Bakit napakalinaw naman yata na ang ginagawa nila is double standard. Tsaka pagkakatanda ko, parang pinakailaman ng Supreme Court dati yan At sinabi nila na hindi po pwede mangyari yun. Na yung nakakulong, yung PDL, magkaroon ng ganyang klase ng privilege. Tsaka kung nakakulong ka, kunwari sa BJMP, di ba bawal yun? Bawal yun. Bawal ang hingi ka ng court, gadgets doon. Hingi ka ng court order doon. So paano ka rin makakapag-participate? Actually, Kuya Willie, di ba, sa kaso ni Senator Ryan de Lima, ako yung abogado niya, ako nga mismo nag-draft noong motion na yun, tininayan ng trial court. Yung motion namin na para makapag-participate siya online. Kasi kung PDL ka, lalo na kung PDL, iba pa yung online na lang talaga, di ba? Pero kung PDL ka, person deprived of liberty ka nga So hindi ka pwede act as if nothing has changed, even in the exercise of your functions and professions. Pwede ka sigurong hindi ka pipigilan na manatili sa office at baka parang ginagawa nila de Lima na nagsusulat kamay nga lahat
sulat kamay, nakapagpasa pa rin ng 700 bills and resolutions in total, sulat kamay. Bakit nagawa naman niya yung trabaho niya? Nagawa niya yung 4-Piece Act, nagawa niya yung Magna Carta of the Poor, nagawa niya yung Senior Citizen Commission Act, di ba? Bakit ngayon gusto nila ng special treatment dyan kala Bato de la Rosa? Naalala ko kasi. Ay, Jinggoy na nga ngayon. Tama pa rin sinabi ni Senator Erwin, no? Na mukhang may mga makukulong silang mga kasamahan ngayong weekend, Ang nakakaano nga lang dyan is repeat performance, no? Pangatlong beses na ba ito na nakulong si Jinggoy? Para hindi na tayo hindi na tayo natututo. Sana naman, ang question na lang ngayon is magiging strong enough pa yung mga institusyon natin para masigurado naman talaga makulong hindi lamang yung mga nagdanakaw ng sardinas, bagkus yung totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan na milyon, if not billions ang ninanakaw. Deja vu nga deja vu. Magkakaroon sila ng reunion sa kulungan. Mukhang sila rin ulit ngayon magkikita-kita sa kulungan. Di kaya magkaroon ng quorum sa loob ng kulungan? Dalawa pa lang naman sila. Tinan natin yung iba. hindi yan surprising, Kuya Willie, na sila ulit. Kasi sa akin, kung parte talaga ng sistema mo, yung dishonesty at pagnanakaw, talagang mauulit yun. Kaya nga dapat, hindi tayo pumayag na maging parte ng sistema ng serbisyo publiko na sila ulit. No? So sana matuto na tayo at hindi na sana ma-elect yung mga ganyan na mga magnanakaw, yung mga paulit-ulit na lang na nakukulong. Yung sa kaso ni Bong Revilla, sinabi niya hindi raw planter pero pinababalik yung pera. Yun, di ba? Ba't mo papabalik yung pera kung wala naman palang nawalang pera sa kaban ng bayan? Tungkol dyan, may ikukwento ko sa inyo. Ano yan? Wag on air. Off air. Privilege yan ng communication. Naalala ko kasi, panahon ng pandemya, ganyan din, di ba nagsuksumang mga senador nung dati? Meron nga akong kilala. Ganito pa yung linyahan niya. Ay! Okay pala ito. Okay pala to. Ang sarap buhay. Sarap buhay. Sarap ng buhay. Di ba na-reprimand pa nga siya ni Tito Sen that time? Baka gusto nila ulitin. Okay pala to. Ang sarap buhay. Dapat ganito na lang tayo palagi. Alam mo, Kuya Willie, masarap rin naman yung buhay dun sa The Hague. Sa presko ang hangin, katabi yun ng beach, di ba? Ang problema nga lang doon talaga may naririnig kang mga yung mga uwak, yung mga seagulls sa umaga hanggang madaling araw hindi tumitigil sa pag-iyak. No, yung tunog nila yung mga seagulls, no? Kasi 'di ba tumira ako doon malapit doon sa na nag-aral ako doon. Ang problema lang talaga nagigising ka minsan ng mga seagulls. Pero ang sabi ko nga kung ilan yung mga seagulls na naririnig nila doon ng mga iyak at kung ano man tunog yung ginagawa nila, yun yung mga boses ang lahat ng mga pinatay nila nung violent war on drugs. Naman pala, hindi sila may inip na dalawa ni dating Pangulo Duterte. Magbilang sila. Paramihan ng bilang kung ilan yung seagulls na makikita nila. Oo, makikita at maririnig at gigising sa kanila. So tama lang naman talaga sa mga huni ng mga ibon na yon. At ang gusto kong sulatan ko nga sila pagdating ni Bato de la Rosa dyan sa kulungan, susulatan ko siya na yung seagulls na yon, yun yung huni ng lahat ng mga pinatay